Mapagpalang umaga po sa ating lahat at it's me, Sister Ella, ating mapapakinggan ang salita ng Panginoon na matatagpuan sa Heavenly Places na devotional book ni Sister Ellen White. Ang ating topic sa umagang ito, it's January 30, From Despair to Hope and Joy. So, mula sa kalungkutan, kapigatian, hanggang sa pag-asa at kagalakan. Atin po itong pag-aaralan. Sa Romans 15 verse 13, Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing that you may abound in hope through the power of the Holy Ghost. Napakaganda po ng ating topic. Ang ating K-text ay nagsasabi na ngayon ang Diyos ay magbibigay sa atin ng pag-asa na magpupuno sa atin ng kagalakan at katahimikan na kapag tayo naniniwala na atin itong maangkin, maatin talaga itong matatanggap. At ang bawat pag-asa na ito ay magbibigay ng kapangyarihan ng banal na espiritu. So, atin po itong makamit, mga kapatid. Atin itong tanggapin. Ating ihingi sa ating Panginoon. Kasi itong banal na espiritu, kapag ating inihingi, ibibigay niya yan sa atin. Kasi wala pong imposible sa Panginoon. Hindi niya po tayo itatakwil. If Jesus had not died our sacrifice and risen again, we should never have known peace, never have felt joy, but only experience the horrors of darkness and the miseries of despair. Kung si Kristo, mga kapatid, kung hindi pa siya nagsakripisyo at namatay para sa atin, at nabuhay muli, ay wala po talaga tayong pag-asa. Hindi po tayo maililigtas. Ngunit sa pamamagitan ni Kristo, binigyan niya tayo ng pagkakataon at pribilehiyo at magpasalamat po tayo doon. Kinakailangan na mapuno tayo ng pagpapasalamat sa Kanya. At hindi natin matatanggap yung katahimikan ng langit sa ating mga puso kapag hindi natin kilala ang ating tagapagligtas. At hindi natin mafe-feel yung kagalakan na ibinigay sa atin kapag hindi natin iniisip at ginagawa ang kalooban ng Panginoon. But kapag hindi nga talaga natin nafe-feel yung love ng Panginoon, ang ating laging may experience yung mga takot at kadiliman dahil sa kasalanan, dahil sa kabiguan dito sa mundo. Sabi pa dito, then let only praise and gratitude be the language of our hearts. All our lives we have been partakers of His heavenly benefits, recipients of the blessings of His priceless atonement. Napakaganda po. Na kapag tayo, pinupuno natin ang ating mga puso at ang ating mga salita ng papuri at pagpapasalamat sa Panginoon, bibigyan niya tayo ng kagalakan at ang ating buhay mapupuno, magiging kabahagi ng mga benepisyo na nagmumula sa langit. Yung mga biyaya ng Panginoon na hindi maibabayad ng pera ay ipagkakaloob niya sa atin. Therefore, it is impossible for us to conceive the low and helpless state from which Christ has raised us when we feel the pains, the sorrows, and bereavements to which we are subject. Let not one murmuring thought dishonor our Redeemer. We cannot determine how much less we suffer than our sins deserve. Mapapansin natin dito kapag tayo ay kinoconceive natin yung pinakamababa at walang magawa na estado sa buhay, imposible para sa atin na maangkin ang pagpapala. Pero sa pamamagitan ni Kristo, na tayo ay Kanyang binuhay muli mula sa kamatayan dahil sa kasalanan, kapag tayo ay ipinanganak na muli, tayo ay mabubuhay sa pamamagitan ng Panginoon, makaka-feel tayo ng kakaibang kagalakan. Sabi dito, when we feel the pains, the sorrows and bereavements to which we are subject, huwag po tayong magreklamo. Kapag nafe-feel natin yung kasakitan at kapighatian sa buhay. Nagsasabi pa dito, kapag tayo ay nagrereklamo sa mga pinapasubok sa atin ng Panginoon kung upang tayo ay tumibay sa pananampalataya, ay dinidishonor o minawalang silbi po natin ang Kanyang pagpapala. Dinidishonor po natin ang ating tagapagligtas. Kaya nawa ay hindi natin i-determine yung kalungkutan, ang kasalanan. Kasi kapag tayo ay nagsusumikap at kapag tayo ay nagsasakripisyo para sa Panginoon, bibigyan niya tayo ng tagumpay. Kaya sabi dito, we cannot determine how much less we suffer than our sins deserve. Deserve nating subukan, mga kapatid. Deserve nating masaktan. Ngunit dahil kay Kristo,
Binigyan niya tayo ng pribilehiyo upang makatagamtam o makaptikim ng kanyang pagpapala at katahimikan at pag-ibig. Can we look upon Him whom our sins have pierced and not be willing also to drink of the cup of humiliation? Our sins mingled the bitter cup which He removed from our lips and drank Himself, that in its place He might put to our lips the cup of blessing. Napapansin natin mga kapatid, kapag tayo ay nakatuon kay Kristo, siya ay nakatikim na nakainom na ng cup of humiliation, cup of sin, cup of kapighatian mga kapatid. Ang ating mga kasalanan na mapait na sitwasyon sa ating buhay ay hindi na, ini-remove na to ng Panginoon. So, imbes deserve natin na naparusahan dahil sa pag-ibig ng Ama, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang imbis makakatikim tayo ng kaparusahan, bibigyan niya tayo ng biyaya, pagpapala, dahil ang anak ng Diyos na ang nagsakripisyo para sa atin. Hindi ba tayo, can you imagine that one, na kahit hindi tayo deserve sa mga bagay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, binibigay niya to sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak? Mga kapatid, pagtuunan natin ng pansin ito. Very serious matter po ito. Very serious things na we need to adjust ourselves. We need to look unto Him always. Pag-isipan po natin ito ng mabuti. Na imbis tayo ang paparusahan, ang Panginoon na po ang dumanas ng parusa para sa atin. Upang ang biyaya na nanggagaling sa Kanya, dahil siya po ay walang katapusang biyaya ay nanggagaling sa Kanya, ay ating matatanggap. The language of the soul should be that of joy and gratitude. If any have dark chapters in their experience, let them bury them. Let this history not be kept bright by repetition. Cultivate only those thoughts and those feelings which will produce gratitude and praise. So mga kapatid, kapag ang lingwahe ng ating kaluluwa ay punong-puno ng kagalakan na ibinigay ng Panginoon sa atin, huwag na po nating alalahanin yung mga nakalipas na mga pagsubok, nakalipas na kadiliman sa chapter ng ating buhay o ni-experience natin. Isipin nating mabuti yung mga pagpapala at biyaya ng Panginoon na pinagkaloob niya sa atin kahit hindi tayo deserve nito. Let our history na ikep ang ating sinasabi dito kapag meron sa ating buhay na punong-puno ng problema, punong-puno ng pinakamadilim na sitwasyon o experience sa ating buhay, wag na po natin ito paulit-ulitin na ibalik-balik. Charge to experience na lang po mga kapatid. At isipin natin ng mabuti, i-cultivate natin ng mabuti ang ating pag-iisip, ang ating mga feelings sa pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Panginoon, dahil gusto ng Panginoon kapag alam natin ang katotohanan, isipin lamang natin yung mga positibong bagay sa ating buhay at magbigay kapurihan at pagpapasalamat sa Kanya. I entreat of you never to utter one word of complaint, but to cherish feelings of gratitude and thankfulness. By so doing, you will be learning to make melody in your hearts. Napakaganda po mga kapatid, itong advice sa atin, na hindi nawa tayo mag-isip o magsalita ng mga bagay na puno ng pagrereklamo. Dahil kapag yung feelings natin ay, ang gratitude natin, kinakailangan ay punong-puno ito ng pagpapasalamat at papuri sa ating Panginoon. Dahil kapag hiningi natin sa Kanya yung banal na espiritu, bibigyan niya tayo ng pribilehiyo at pagkakataon na gampanin ang mga bagay na naaayon sa Kanyang kalooban. At sa pamamagitan sa paggawa ng Kanyang kalooban, matututunan natin kung paano tayo, matututunan natin yung mga bagay na gusto ng Panginoon na gawin natin. At makaka-feel po tayo na sinasabi, the melody in our hearts mga kapatid. Yung kagalakan, kasiyahan, katamisan sa ating mga puso. Kapag mafe-feel talaga natin yung tunay na kagalakan na nanggagaling sa ating Panginoon, hindi po natin ito pagsisisihan, kasi everything kinakailangan ay ma-learn natin yung mga makalangit na bagay. Doon po tayo magtuon ng pansin. Doon po natin i-gratify ang ating buhay. I-concentrate natin yung sarili natin, i-focus natin ang ating pag-iisip sa mga positibong bagay, kagalakan na nagmumula sa langit.
Weave into your experience the warp and woof, the golden trades of gratitude. Contemplate the better land, where tears are never shed, where temptations and trials are never experienced, where losses and reproaches are never known, where all is peace and joy and happiness. So, mapapansin natin dito mga kapatid, na kapag yung may mga experience tayo dito ng punong-puno ng kasakitan, punong-puno ng mga karamdaman dahil sa kasalanan, isipin natin na merong mas better land, meron pang mas better na country na dapat nating tatahakin. Dahil tayo dito mga kapatid, dumadaan lamang po tayo dito. May mga experience tayo dito sa mundo na punong-puno ng kasiyahan, punong-puno ng kasakitan. Pero itong lahat, mga kapatid, ay dumadaan lamang. At kailangan ang ating pag-iisip ay nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita. Yung mga unseen things in heaven. We're looking our eyes of faith sa mga bagay sa langit, hindi sa mga bagay dito sa mundo. Isipin nating mabuti yung lugar na kung saan ay hindi na tayo makakaramdam pa ng pagsubok at tukso. Hindi na tayo makakaramdam pa ng mga paghihirap. Ang ating mararamdaman lamang doon ay kagalakan, katahimikan at kasiyahan. At ito'y matatagpuan lamang kay Kristo. At mararamdaman natin yan kapag yung little heaven in our hearts ay nandito sa ating sarili. Kapag nilalakaran natin ng istrikto na may pag-ibig ang Panginoon. Nilalakaran natin yung kanyang daan na kung saan magbibigay ito ng kagalakan sa mga taong nakakaalam nito. Here your imagination may have full scope. These thoughts will make you more heavenly minded, will endue you with heavenly vigor, will satisfy your thirsty soul with rivers of living waters, and will set upon your heart the sail of the divine image. They will fill you with joy and hope in believing and will abide with you as a comforter forever. So, kinakailangan ang ating imahinasyon ay mapuno ng pag-iisip sa mga makalangit na bagay upang ang ating mga gawa at ang ating mga salita ay magbibigay kapurihan sa kanyang pangalan. At kapag ang ating mga pagsisikap ay nakatuon lamang sa ating Panginoon, ang makalangit na pagpapala ay kanyang ibubuhos. Masasatisfy po ang ating nauuhaw na kaluluwa sa bukal ng buhay, sa bukal ng tubig ng buhay. At ito'y magpupuno sa ating mga puso at siselyuhan po tayo ng kabanalan na imahe. Yung divinity of Christ magiging atin ito mga kapatid. Yung kabanalan mga kapatid, matitikman po natin. At mapupuno po tayo ng kagalakan at pag-asa. At kapag tayo ay naniniwala na nag-a-abide ang Panginoon sa atin, bibigyan niya tayo ng comfort sa ating mga puso magpakailanman. Napakaganda po mga kapatid. Tuunan po natin ang pansin ito ng very 100% attention mga kapatid. Tingnan natin yung mga bagay na gusto ng Panginoon na ipaalam sa atin upang magawa natin ano nga ang kanyang kalooban. So sa pag-aaral natin ito, mapapansin natin mga kapatid na ang mga problema na nandito sa mundo, kapag nasa kay Kristo tayo, hindi na po ito ating mararamdaman. Na kahit sinusubukan ka o nasasaktan tayo, kapag si Kristo ang ating sinisilbihan at tinititigan, magiging walang bahala ang ating mga karamdaman at kasakitan dahil sa kasalanan dito sa mundo. Dahil ang tunay na kagalakan matatagpuan lamang kay Kristo. At kapag si Kristo ang nananahan sa ating mga puso sa pamamagitan ng kanyang banal na presensya, ay bibigyan niya tayo ng pagpapala at makakatikim tayo ng pag-ibig na walang hanggan na nagmumula sa kanya. Kaya ang ating isip at puso kinakailangan nakatuon lamang sa kanya. Panatilihin nating may kabanalan ng ating puso upang ang kanyang presensya ay manahan sa atin. Kaya maraming salamat sa inyong pakikinig. Nawain natin itong sa buhay dahan-dahan sa pamamagitan ng ating Panginoon at pagpalain po tayo tayong lahat. Once again, good morning and God bless us all.